Ngayon naman pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkakamali ng may mga sakit na hepatitis A. Maraming sakit ang nagsisimula sa simpleng sintomas na kadalasan ay hindi natin pinapansin. Pero alam mo ba, kapag hindi ito naagapan o hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng mas malalang komplikasyon sa ating katawan. Kung gusto mong malaman ang mga sintomas ng iba't ibang sakit, mga bawal kainin at mga pwedeng kainin, mga natural na paraan para makatulong sa kalusugan at lalo na sa mga posibleng mangyari kapag pinapabayaan ng sakit, meron akong kompletong playlist dito sa channel ko. Sa playlist na ito, pinag-uusapan natin ang mga karaniwang sakit tulad ng diabetes, high blood pressure, hepatitis, sakit sa tiyan at marami pang iba. At para mas maging aware ka at maprotektahan mo ang iyong kalusugan at ng iyong pamilya, i-check mo lang ang playlist ko sa description o sa channel ko at panoorin mo ang mga videos. At kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang tao ang matulungan. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Stay healthy! Maraming taong may hepatitis A ang gumagaling, pero may mga pagkakataon na lalong lumalala ang kondisyon dahil sa mga maling ginagawa ng pasyente. Narito ang ilang karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Number 1, hindi nagpapahinga ng sapat. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang patuloy na pagtatrabaho o paggawa ng mabibigat na gawain. Kahit may sakit ang atay, ay kailangan ng oras para mag-recover. Kaya mahalaga ang pagpapahinga upang hindi lumala ang kondisyon. Number 2, pagkain ng matataba at mamamantikang pagkain. Ang pagkain ng mamantika, fast food at sobrang matataba na pagkain ay maaaring magpahirap sa atay. Kapag may hepatitis A, mas mabuting kumain ng magagaan at masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Number 3, pag-inom ng alak. Ang alak ay direktang nakakasira sa atay. Kung may hepatitis A, ang pag-inom ng alak ay maaaring magpalala ng pamamaga ng atay at magpapabagal ng paggaling. Number 4, pag-inom ng gamot nang walang payo ng doktor. May mga taong basta umiinom ng pain reliever o herbal medicine kahit hindi sigurado kung ligtas ito. Dahil ang ilang gamot ay maaaring makadagdag ng stress sa atay. Number 5, pag-inom ng sapat na tubig. Kapag may hepatitis A, madalas na may lagnat, pagsusuka o panghihina kung kulang sa tubig. Maaaring ma-dehydrate ang katawan, lalong nagpapahirap sa paggaling. Number 6, pag-iingat sa kalinisan. Ang hepatitis A ay naipapasa sa maruming pagkain o tubig. Kung hindi mag-iingat, sa paghuhugas ng kamay, maaaring mahawa ang ibang tao sa bahay. Number 7, hindi agad nagpapatingin sa doktor. May mga taong pinapabayaan lamang ang sintomas tulad ng paninilaw ng balat, matinding pagkapagod o pagsusuka. Kapag hindi agad na check, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa atay. Yan ang 7 karaniwang pagkakamali ng may mga hepatitis A. At kung may hepatitis A, mahalagang magpahinga, kumain ng tama, uminom ng maraming tubig at kumonsulta sa doktor upang mabilis na gumaling.